Bilang isang OFW, 20 years na ako dito sa Saudi Arabia. Pumunta ako dito sa Saudi Arabia 18 years old ako. So ngayon ay 38 na ako. So dito na tumanda yung pag-iisip ko. Umalis ako sa Pilipinas kahit itlog hindi ko alam paano lutuin. Ngayon kahit Arabic food ay alam ko na. So napag-isip-isip ko, gumawa kaya ako ng video na ganito. Baka mayroon din akong matulungan or ma-advisean, makatulong man lang ako, baka masabi niya, maisip din niya sa sarili niya na, oo nga, totoo pala yung sinabi ko. Ano ba ang magandang investment bilang isang OFW? Hindi lang OFW kung nasa Pilipinas ka, kung ano yung gusto, kung nag-iisip ka kung ano yung gusto mong investment. Para sa akin, lupa, pagbibili ng lupa, naranasan ko na. Pagpagawa ng bahay, yung bahay ko may nagre-rent ngayon doon sa Pilipinas. At saka yung pera sa bangko, ah, savings, maganda rin mga investment na yun. Pero, dahil sa tumatanda na ako, lahat na yan ay naranasan ko. Ang pinaka-the best na investment para sa akin ay alahas. Alam mo bakit? Lalo na 21 at saka 24 carats. Kasi, um, 20 years, 18 to 17 years na ako nangungulik ng gold. Especially 21K. Hindi bira lang ako bibili ng 18K. 21K karamihan ng alahas ko. So, dati hindi ko siya pinapansin. Dati kasi 2015, 16 ang alahas ay nasa 2013, 14, 15, 16 ang mga ang alahas na 21K ay nasa 100 sa real siya. Kayo na lang mag-total kasi i-total nyo na lang sa currency ngayon na 16.16 or ang pesos sa reals. Okay? Sa reals na lang ako para hindi ako malilito. Dati kasi sa reals nung that year na pagbibili ko ang 21K ay nasa 135, 140, 145 hanggang sa 150 o 155 per gram. So, may bibigay ko sa inyo ang sample. Bumili ako dati na isang kwintas ko na malaki, 21K. At ang kwintas na yun, ayun yung uso ngayon na kwintas. Nakalimutan ko anong pangalan nun eh. Basta yun yung uso na klase ng tali ng kwintas ngayon. 10 years ago. Binili ko siya 10 years ago. Yung kwintas na yun ay nasa 30 plus gram. Hindi ako sure. Pero nung Ramadan, bago lang, itong year lang na to, nakailang buwan lang, pinakita ko doon sa gold shop kung magkano. So, yun lang naalala ko na 30 plus gram pala siya. So, nasa 33, 34, ganun. Or basta less than 36 siya. Ganun. Basta nasa 30 plus siya na gram. Ngayon, nung pinakita ko kung magkano yun ngayong pagbibiling ko yun sa shop, alam mo, nung 10 years ago, binili ko yun ay 2,000, nung binili ko yun ay 5,500 reals. Okay? Tapos after 10 years, itong Ramadan na year na ito, pinakita ko dun sa shop, alam mo magkano? Ang sabi niya, pagka bebenta daw nila yun dun sa shop, ay nasa 30,000 to 31,000 reals daw. So, ibig sabihin, yung gold ko na akala ko na, hindi ko siya masyado ginagamit kasi malaki nga siya, parang na-weirdoan ako. Binili ko lang siya para investment. So, itago ko lang. Kasi natutuwa ako pag kami mga nakikita akong gold na naitago ko kasi alam ko, pera yun, investment yun eh. So, ang ano na yun, at natutuwa ako kasi after 10 years, tumubo siya ng almost 15,000 reals. So, ang 15,000 reals na yun, i-times mo sa 16.15 or 16.50, 15 magkano currency ng pesos, i-times mo yun, so ang laki ng tubo. Isipin mo, yung 10,000, yung 15,000 reals na yun, kung magkano yun sa, tinotal ko kasi sa pesos eh, kung binili ko dati ay 5,000 plus, nasa 100,000 plus siya dati 10 years ago. Ngayon, kung bibiling ko ulit yun, ang presyo nun ay 300,000 plus na. So, kung ang pera ko ay ibinili ko ng bahay, ay ininvest ko ng lupa or nilagay ko sa bangko, tutubo kaya yun ng 15 to 16,000 reals sa 10 years? Palagi ko hindi siya tutubo ng ganung kalaki. Saka ang bangko kasi sa atin, wala akong tiwala sa bangko sa atin sa Pilipinas, hindi sa paninirap. Kasi marami na ako nakikitang mga vlog na nawawalan ng pera, na i-scam, na hindi naman basta-basta na ibabalik yung pera. So siyempre tayo bilang OFW, natatakot tayo na bigla-bigla na lang mawawala yung pinaghirapan natin, di ba? Kasi alam naman natin sa sarili natin na hindi naman tayo forever na nag-work, hindi naman tayo forever na malakas ang katawan, hindi rin tayo forever na dito sa abroad. So, habang malakas pa tayo, habang dito pa tayo sa abroad, ay aminin natin na unti-unti tayong nag-iipon, naghahanap tayo ng paraan paano makaipon kasi alam natin na magagamit natin yun one day pagka nag-retire na tayo or mag stop na tayo mag-work, mag stay na tayo sa Pilipinas. So, yun ang iniisip ko. So,
Pagdating naman sa lupa at saka bahay, naranasan ko, alam mo, sa sa experience ko at saka sa mga nare-realize ko, na mga napapansin ko rin, pagka kahit gaano pala kaganda yung bahay na ginawa mo, gaano katibay, at saka yung lupa din, alam mo, pagka once na emergency, ang hirap magbenta. Pagka alam ng taong bebentahan mo na rasyon na kailangan mo ang pera, babarating ka kahit gaano gaano mo yung ginastusan, kahit gaano kaganda yung lugar or bahay o yung lupa. Ang hirap magbenta, lalo na pagkaras. Pero pagka alahas, grabe ang bilis magbenta ng alahas. Pagka emergency, pumunta ka lang dun sa shop or kahit i-post mo lang yan. Kung may magka-interest, bibilhin at bibilhin talaga yan. At saka napakabilis lang, mas mabilis pa sa basta sobrang bilis magbenta. Hindi gaya ng lupa at saka bahay, babarating ka na, napakatagal pang pahirapan pa na ibenta, masakit masakit pa sa loob. Kung alahas talagang investment mo pagka emergency, marami na akong katulong ng mga Pilipina dito na nakakausap na hindi yung iba napapansinan nila o yung iba naman hindi. Pero karamihan sa mga kwento nila pagka umuuwi sila sa Pilipinas, so siyempre kaunti lang yung baon nila, hindi pa umaabot ng isang buwan, nauubos na daw yung baon nila. Buti na lang daw, ang pinaka last option na daw nila ay naibenta nila yung singsing nila or hikaw nila or kwintas nila. So ibig sabihin, yung iba hindi nila napagtatanto na ganun kahalaga at kaganda i-invest ang alahas. Kasi pag once na may alahas ka, pagka emergency, napakabilis kumuha ng pera or napakabilis masolve yung problema mo kasi napakabilis ibenta. Hindi gaya ng bahay at sa lupa. Kaya kung ikaw ang nag invest ikaw ay nakikinig, makinig ka sa akin, napakagandang investment ang alahas. Pero ingatan mo lang siya kasi mainit siya sa mata ng sa mga magnanakaw. Ingatan mo talaga siya, itago mo talaga siya na wag ka talagang magtiwala. Mahirap kasi magtiwala ngayon sa panahon ngayon kahit pamilya mo or ano mo, dahil marami na akong karanasan. Sa next vlog ko ay ipapakita ko rin sa inyo kung paano sumakit yung ulo ko sa akala ko pag nag-invest ako ng bahay ay sabi ko para anytime na uwi ako maganda yung buhay namin, ang iipunin ko na lang yung baon ko, ipunin ko na lang pang emergency namin, ipunin ko na lang yung pang puhunan ko na magnegosyo sa Pilipinas. Pero yun pala ay after ko mabili yung bahay, doon pa magsisimula yung lahat ng problema. Basta mahirap magtiwala sa Pilipinas pala kahit pamilya mo. So, next vlog ko ay papakita ko sa inyo kung paano sumakit yung ulo ko sa pag-invest ng bahay. Pero sa ngayon ay na-solve naman pero sobrang tagal ma-solve siya. So uh, awareness lang yun na sa susunod na next vlog ko ay malalaman ninyo na awareness na para hindi masyadong magtitiwala kahit pamilya. So, yun lang sa ngayon. Ang video ko ay kung ano ba talaga ang magandang investment. Lahat naman sila maganda, pero lahat naman talaga siya maganda. Bahay, lupa, pera sa bangko. Pero ang pinaka the best talaga na para sa akin ay alahas. 21K, especially 24K. Kasi ang 24K pure gold yan siya eh. Pagka binenta mo yan, malaki, tiba-tiba ka talaga sa gold na yan. So yun lang guys, thank you for watching. Sana mag-like and subscribe naman kayo sa akin. Thank you so much.